Praise God, hallelujah. Welcome po ang bawat isa. Amen. Hindi po tayo mga kapatid, bagong taon. Simulan natin sa pagpapala dahil nandito tayo, I'm sure mga kapatid, na pinagpala na tayo. Amen. So welcome sa 2025. Dahil meron pong magandang balita mga kapatid. So narinig yung mga exhortation kanina, meron pong magandang plano si Lord sa ating mga buhay. At yung magandang plano niya, nais niya na maranasan natin. Handa ba natin maranasan? Ha? Hallelujah? Are you willing to experience the goodness of God? Nais ba natin maranasan ang kabutihan ng Diyos sa 2025 na hindi na yung buhay natin katulad ng 2024, yung mayroong promotion, increase, in so many ways, mga kapatid. Kaya nga, maghalak tayo dahil ang Diyos na meron tayo, mga kapatid, is meron isang magandang plano sa atin. Amen? Praise God. So welcome po ang bawat isa. Hindi naman po aksidente, nandito tayo, mga kapatid. Salamat sa buhay ng Kuya Richard, Kuya Alvin na ginamit. But alam niyo po mga kapatid, nagagalak man kami na nandito po kayo, pero mayroong isang mas nagagalak. Sino po yun? Si Lord, mga kapatid. Amen? Lampakan natin si Lord. Let's welcome the presence of God. Hallelujah. So sa mga bago po, mga kapatid, nandito po tayo, mga kapatid, sa Solemn, Spring of Life International Ministry, kapatid. Na kung saan, amen, welcome po. So ito yung diadaluhan natin ngayon dito. But ito, hindi po ito, mga kapatid, tinataas natin ang pangalan ng panambahan. Pag-usapan natin ang relasyon sa Diyos, bagkus ito yung pangalan na nandito, kung nakikita nyo, just a certification for the legalities, mga kapatid. At naniwala po tayo, ito yung life verse ng panambahan. The Lord Jesus said to Apostle John, He said to me, "It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty, I will give the water without cost from the spring of the water of life." So ang sabi ng Lord, tapos na. Siya yung ating simula, mga kapatid. Diba? Sa pagpasok ng 2025 is panimula ng bagong taon, mga kapatid. Amen? At nais natin, sa bawat simula is, mayroon tayong may mabago. Mayroon kayong sinasabi kanina ng mga plano for 2025. Pero alam niyo po ba na pag nasa Panginoon tayo, siya yung ating panimula, mga kapatid. At mayroon siyang mga magagandang bagay na hinahanda sa atin. Ang sabi niya dito, mga kapatid, sa live verse natin, kung inauhaw ka ngayon, ibig sabihin, sa pagkauhaw, anumang klaseng uhaw, spiritually, mga kapatid, ang sabi niya, lumapit sa Kanya. At walang bayad sa mundo po, ang daming bayad, mga kapatid. Kung pupunta kayo sa mga kahit saan, manood kayo ng sine, ano pa yung gagawin yung mga kapatid, ang daming bayad. But ang sabi ng Lord, it is free, without cost. So, ibig sabihin, ikaw ang inaantay ng Lord, mga kapatid. Na kung nais natin na magkaroon ng panibago na buhay sa atin, so, pwede natin, mga kapatid, isama natin si Lord sa ating mga plano sa buhay. Amen ba tayo doon? Hallelujah! Palapakan natin si Lord. Praise God. It's a new beginning, mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon, na kung saan is, alam mo yung sa bagong gising natin is panibagong pag-asa, mga kapatid. At yan po ang nais ng Lord sa ating mga buhay, na magkakaranas tayo, mga kapatid. Ano ba talaga yung pinangako ng Lord para sa atin? Ano ba ibig sabihin na mayroon akong Diyos at isa akong Kristiyano, mga kapatid? Kasi ang Kristiyano is not a religion, mga kapatid. Amen? Ito yung panibagong buhay na kasama natin ang Panginoong Hesus. At alam ko na exhort na to ng kapatid kanina. Ang sabi ng Lord, mga kapatid, I'm about to do something new. See, tingnan natin. I have already begun. Ibig sabihin, sinimula na ng Lord ang bago sa bawat araw. Ang sabi, do you not see it? Nakikita ba natin? May tanong, bakit hindi natin nakikita, mga kapatid, ang mga ginagawa ng Lord? Ang sabi niya, I will make a pathway through the wilderness. I will create the rivers in the dry wasteland. Ibig sabihin that the Lord will do miracles kahit sa kawalan, pwede siyang gumawa, mga kapatid. Out from nothing, it will create something. Alam ko, mga kapatid, may trabaho tayo. Lahat po pinagpala. Pero alam niyo po na ang pagpapala nagmumula sa Panginoon is iba yun, mga kapatid. Ito yung tinatawag dito, mga kapatid, that the Lord can make a way for you and for me. Sa plano niya, sabi niya, I will create rivers in the dry wasteland. Sa mga disyerto, minsan, ang buhay ng tao, ano pong nangyayari, mga kapatid? Uwi tayo sa Pilipinas, minsan, magbabakasyon, nagda-dry, babalik naman, ulit. Minsan, ang bagong taon, mga kapatid,
Pag sabing dry, yung mawala ba? Kailan ba nagda-dry tayo minsan sa financial? Patapos na yung buwan, ano po? Well, wala na ako kapatid, dry na ako eh. Yan po ibig sabihin, but the Lord, ang sabi niya, kahit nagkakaroon ng dryness, ang sabi niya, I will create a rivers in the dry land. So sino po ang ating panimula? Hindi dahil na meron kang bagong trabaho, kapatid. It's not your beginning. Our new beginning, your beginning is God Himself. He can do miracles for you. He can open the windows of heaven and pour out the blessing. He can open the doors for you, mga kapatid. At ang sabi lang dito, mga kapatid, is, I'm about to do something new. Kaya nga, praise God, nandito tayo, mga kapatid. At nais po ng Lord na maranasan natin kung ano pong plano niya. Don't worry, mga kapatid, short exhortation lang to. Ito yung tanong ngayon. Why some fail to see it? Bakit hindi natin nakikita ang mga pagpapala ng Lord? Kasi ang sabi ng Lord, I tell you the truth, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Yung sinasabing pag-ahari ng Diyos, na ang Diyos po, mga kapatid, ang nag-govern sa atin, nag-iingat sa atin, nagpapala sa atin. Ibig sabihin, this is not an option. Born again is not a religion also. Ang sabi is, you cannot see the kingdom unless you are born again. Hindi dahil na nandito ka, born again ka na, mga kapatid, ha? Ano bang ibig sabihin ng born again? Kasi sabi niya ng Panginoong Hesus mismo. Ibig sabihin, mga kapatid, ang pagiging born again, ito yung panibagong muli na panimula ng ating buhay. So born again is not created by Americans o mga matatalinong tao, bago sinabi ng Lord yan noon pa man. Ang sabi niya, hanggat hindi ka pinanganak muli o born again, hindi mo makita ang paghahari ng Diyos. Mga kapatid, yan po ang kalamitan sa atin. Bakit hindi ko nakita ang mga plano ng Lord? Parang minsan, parang wala si Lord. Yung binabraso natin ang mga bagay, ang buhay, mga kapatid, because you have to experience this. To be born again. It is not an option, but it is necessary to see the kingdom of God. Now, anong ibig sabihin ng born again? Ang sabi ni Nicodemo, isa sa pinaka-nangaral o teacher of the law, pinanganak ba ako o babalik ba ako sa sinapupunan ng ina ko? Yan bang ibig sabihin? Na sinabi ng Lord, mga kapatid, pagiging born again is spiritual. Ang sabi niya, I assure you, no one can enter. Ito na. Ibig sabihin, kaligtasan. Tama, kapatid? Kaligtasan. Ang sabi niya, the Lord Jesus said, I assure you, no one can enter the kingdom of God without being born in the water and in the Spirit. So, ibig sabihin, there is a blessing and this is eternal life. In between is you have to have, magkakaroon tayo, maranasan ang pagiging born again. Mga kapatid. Kaya nga, dito kung pansinin natin, mga kapatid, gumagawa si Lord sa atin sa bawat araw, bakit hindi natin nakikita? Bakit hindi natin naramdaman? May trabaho ako, paulit-ulit pa rin. Because ikaw ang nagsimula ng panimula ng buhay mo. How about ngayon, simulan natin na si Lord ang ating panimula. Amen ba tayo? Amen ba tayo? Kasi Lord, ikaw na ang panimula ng bawat araw ko. Mga kapatid, para makita natin na mayroon palang Diyos. Kasi isa ako, mga kapatid, noon, na sa buhay, is naranasan ko na, alam ko mayroong Diyos, pero bakit ganito yung buhay? Ay malibing testimony, nandiyan yung pamangkin ko, he knows it, alam niya kung anong buhay sa probinsya, kapatid. But kung sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, hindi ibig sabihin na mag-big board, nagiging maging mayaman kayo, ha? Pag sinasabi ko, mga kapatid, pag piliin nyo si Lord, hindi kayo papahiya ng Lord. Sa buhay na to, sa kabila ng sitwasyon na darating at daranasan isang tao, mga kapatid. Kasi pinangako niya, isa ako sa mga tao o mga mananampalataya na pinaparanas ng mga kapatid. Sa mundo, mapapahiya ka eh. Maraming pangako sa company, mayroong pangako sa mga kaibigan, sa pamilya, you'll be disappointed. But kay Lord, mga kapatid, pag sundin natin si Lord, kailanman hindi kayo papahiya ng Lord. Amen na tayo? Palawakan natin si Lord. Ito lang tanong. Kapatid, natanong nyo ba? Paano ba magiging born again? Natanong nyo? Papasok ba ako? Mag-full attendance? Ano ba? Ano bang gagawin ko, Kuya Nils? Now, basahin natin sinabi ni Apostle Peter, mga kapatid. Ang sabi niya, for you have been born again, but not to a life that quickly end. Kumbaga, hindi sa normal. Bagkos, ang sabi niya, your new life will last forever because it comes from, paano maging born again? Eternal, walang hanggan, living, buhay, Word of God.
Ibig sabihin, you and me will be born again by the Word of God na palagi nating pinapakinggan, inaaral at nilalakad. So, ang pagiging born again, hindi lang dahil dito na tinanggap mo. Kumbaga, mayroon pong pagtanggap, pananampalataya at paglakad, pamumuhay. Kasi ang sabi niya dito mga kapatid, kung balikan natin, ang sinabi ng kapatid, ganyan, maiksi lang ang buhay ng tao. We don't know kung makita ba tayo bukas. Kasi ang sabi niya, people are like grass. Their beauty is like a flower in the field. The grass withers and the flower fades. Malalanta lahat, mga kapatid. Ang kagandahan ng bulaklak is mawawala, but the word of the Lord remains forever. And Apostle Peter said, and that word is the good news that was preached to you. Ngayon, mga kapatid, yan po ang good news na pwedeng baguhin ang buhay natin. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi dahil sa laki ng sahod ko o magandang kumpanya, mabago ang buhay ko, mga kapatid. It is only the Word of God. Na kung saan, mga kapatid, pag nandun ang salita ng Diyos, mga kapatid, is maranasan natin that to be born again. At merong isang testimony, mga kapatid, may kanina yung kuya, ang kuya nagsishare, na kukunting lang na problema doon sa Maade dahil dinidakan ang sahod. Ano nangyari? Yung sasakyan is diretso lang, tapos tatlo sila. Dead end, mga kapatid. That's life. Kaya ang 2025, mga kapatid, is a opportunity na panibagong muli, mga kapatid, ang buhay natin is maranasan natin ang pangako ng Lord. Mga kapatid, yan po ang ibig sabihin yan. To be born again is not about religion. It's not about atin-atin ako. Maganda po mag-atin pag tamang inaatinan. But ang sabi dito is by the living, eternal Word of God. Bakit meron iba nag-aatin na hindi nagiging born again? Kasi hindi man na pinapangalan ang salita ng Diyos. So you have to have a church na nangangaral ang salita ng Diyos. Mga kapatid, kahit uwi kayo sa Pilipinas, that what makes you born again. Hindi dito nag-aatin tayo sa Soli. Maganda po, welcome po kayo palagi dito sa Soli, mga kapatid. But to be born again is by the living Word of God. At yan po ang makita natin ang paghahari ng Diyos at even ang kaligtasan, mga kapatid. Kasi you cannot enter the kingdom of God. Yan ang sabi ng Panginoong Hesus. So, no excuse, kapatid. So, dapat wala tayong excuses sa buhay natin. Matagal na tayo, mga kapatid. The only thing na ina-assure ng Lord ngayon dito, mga kapatid, is, ang sabi niya dito, that your new life, if you'll be born again, ang sabi niya, will last forever. Ibig sabihin, you will have the eternal life. At yan ang pinaka magandang regalo na dinala ng Panginoon Hesus para sa atin. Libre po. Walang bayan. Kaya pinamanit namin sa inyo si Kristo. Mga kapatid, tatanggapin natin. Dahil ang mga araw na to, mga kapatid, is hindi po ito, kumbaga, naging aksidente. Dahil meron magandang plano si Lord. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Okay, conclusion na tayo, mga kapatid. So Christ, when you receive Christ, Christ now is your beginning. Is my beginning. That's what makes us born again, pinanganak muli. Ang sabi ng Lord, I am the door. Anyone who enters through me will be saved. Ibig sabihin, you will live forever. And you will go in and out freely. Mga kapatid, ibig sabihin, anumang meron mga offer dito sa mundo o atake ng kaaway, malaya ka, kapatid. Hindi ka alipin sa mga anumang meron sa mundo. At ang sabi niya, unfound pasture. Ano pong ibig sabihin? Pag sinasabi, Brad, pupunta ko sa ibang bansa, I'm looking for the greener pasture. Ibig sabihin, an opportunity, kapatid. Aside from physical opportunity, mayroon ding spiritual security. Kumbaga, sisiguraduhin yung ating pananampalataya ngayon. Si Kristo lang ang kailangan natin, mga kapatid, ang kanyang salita. Ang sabi, I am the door. Kung wala si Kristo sa ating mga buhay, kapatid, you cannot enter. You cannot experience. Kaya nga minsan, sa ating mga buhay, mga kapatid, ang laki ng sahod, ganda ng trabaho, pero dating sa balang araw, ano nangyari po, mga kapatid? Nasin niyo? Balikan niyo yung mga testimony ng ibang mga mga kapatid. This is not judgment, this is a reality ng buhay ng isang tao. Kaya nga, binubuksan tayo ngayon ng reality ng Panginoong Hesus. Gusto mo ba ng security? Hindi yung pupunta tayo na ang iba kasi yung nakakaroon ng mga insurances, kahit buhay pa, nagkakaroon na ng mga ganun, mga kapatid. Ang totoong security, ang Panginoong Hesus.
Ang sabi niya dito, the thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly to the full till it overflows. So, ibig sabihin, kapatid, kahit sa sobrang nating trabaho, mayroong magnanakaw. Pansin niyo mga kapatid, ang realidad kasi ganito yan. Nagtatrabaho ka, nag-iipon ka, pero mayroong mga sitwasyon na darating, amen, na nalabas ang pera mo, isang lang yan, sa hindi pinag-iipunan mo. Sino nakaranas doon? Ay, sabihin ng misis nyo, mayroong nangyari, pwede ba natin kunin yung pera kasi pangbayad dito, ganito, ganyan. Nakaranas kayo ng gano'n? Yan ang ginagawa ng kaaway, mga kapatid. Minsan, marami mga pamilyang nasisira pagdating dito sa Saudi Arabia. Kasi ito yung ginagawa ng steal, ninanakaw niya, kill, pinapatay niya ang relasyon, at destroy. Bakit niya manakaw, mapatay? Pag wala tayo, salita ng Diyos. Kaya nga, the thief, ang kaaway. Pero ang sabi niya, that I came. So ito yung panimula ng buhay natin. Naparito ako para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasya-siya. It's an offer, mga kapatid. Offer ng Lord yan. It's not about na ang ganda ng trabaho o ang ganda ng posisyon mo, mga kapatid. The blessing is in the Lord, not in the work. Tandaan natin yan. Yes, the Lord Jesus will use the work. Will use ang mga tao para magiging daluyan ng pagpapala. But the blessing itself, ang sabi ng Panginoon, I came that you may have life. And this life abundantly. Ang sabi niya, it overflows. Mga kapatid. Hindi, ibig sabihin, hindi ka pagkukulangin. Now, hindi ko sinasabi, pag maging born again, maging mayaman, na kung pagyayamanin ka ng Lord, pwede yun. But ang sinasabi ko ngayon, na sa kabila ng mga pagsubok na dumarating, kapatid, maranasan mo ang kapayapaan, maranasan mo ang kasaganaan, at maranasan mo masayang-masaya ka sa buhay. Amen ba tayo doon? Yan po pagiging born again, mga kapatid. A start of the new beginning na mayroon tayo. Kaya 2025, sama natin si Lord, mga kapatid. Amen? So in Jesus, mga kapatid, that is our true life begins. Diba sabi nila, the life begins at 40. Karanas kayo na? Hindi po, mga kapatid. The life begins when you have Jesus. Kasi siya yung magkakaroon sa atin ng panibagong buhay. Amen, mga kapatid? So when you have Jesus, your new life will begin, mga kapatid. Praise God, excited lang. So sino pong excited dito? Tanggapin si Lord. Yun pala yung kasunod, mga kapatid. Sino excited? Tanggapin si Lord. Amen. Hallelujah, praise God. Yun pala yung kasunod doon, mga kapatid. So ito yung mga kapatid. Ito, hindi ito relihiyon na dinadala namin dito. Dinadala namin si Kristo. Na kung tayo, at tanggapin natin si Kristo, mga kapatid, is magkakaroon tayo ng buhay na nais ng Lord sa atin. Dahil ang sabi niya dito, kapatid, I tell you the truth, those who listen my message, listen, pinapakinggan, palagi, kapatid, and believe that God sent me have eternal life. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay hindi yung mamatay ang isang tao tapos sa langit, doon ako makaranas ng buhay na walang, hindi po. Ngayon, pwede niyong maranasan at matanggap ang buhay na walang hanggan. Kasi ang sabi niya, you have eternal life. Ang sabi niya, they will never condemn for their sin. Hindi ka na pagbabayarin sa lahat ng kasalanan. But they have already, ang sabi niya, passed from death to life. Amazing yan, mga kapatid. Ano ibig sabihin? You have been passed from death to life. Ibig sabihin, whatever God na mayroon tayo, nakaplano niya sa salita niya, you can experience it. Pag lumakad tayo sa Kanya, kasi ang sabi niya, I am the light of the world, whoever follows. Kapatid. So it's more than believing. You believe and follows. Nanampalataya ka at sumunod. Ang sabi niya, who follows me, hindi kay Kuya Nils, hindi dito sa reliyon o sa panambahan, but Jesus will never walk in darkness, but will have the light of life. Ibig sabihin, hindi ka kaya ano kaya gagawin ko bukas? Ano kaya yung naguhuli ako, digmaan na, nagkakaroon na lang mga nangyari dilobyo sa mundo. Ibig sabihin, you have the light of life. Anong ibig sabihin? Kasiguraduhan. Mga kapatid, may sigurado tayo sa buhay pag kasama mo si Kristo. Kaya ngayon, mga kapatid, tayo po ay tumayo, mga kapatid. Hallelujah. Tayo ko short exhortation lang. Praise God. Thank you, Jesus. Ang nais ng Lord, mga kapatid, is
sa oras na to na ang buhay natin is matagpuan sa kanyang presensya. At dalangin namin mga kapatid, dalangin ko personally at sa panambahang ito na hindi lang ito ang panimula at huli natin pagsasama. Na marami pa tayong araw, buwan, taon na magkakasama. It's an invitation, kapatid. Invitation sa gabing ito. Tandaan natin, ang mga pagkakataong ito ay hindi na natin. May mga times na nangyayari mga kapatid at hindi mo na pwedeng ibalik. If you now, kung mayroon ngayon mga kapatid na hinipo ka ng Lord, bakit hindi mo tanggapin si Lord at subukan? Dami ka na sinubukan sa mundo eh. Dami ka nang nagiging plano, mga kapatid. Ang dami mo nang nagaganap sa buhay. Ngayon, the Lord wants us. Nais ng Lord mga kapatid. Ang sabi niya that, listen to my message. Believe in God and follow the Lord Jesus. Yun ang pinakanais ng Lord, kapatid. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. It's the time, kapatid, na sa dami natin o sa buhay natin na marami na tayong na-experience. Subukan mo ma-experience si Lord, kapatid. Try to believe in the Lord. Try to walk in Him. Subukan mo, kapatid. Ang dami na nating nasubukan sa mundo. Klase-klase na mga plano. Pero ito yung sasabihin ko, mga kapatid. Pag tayo ay magdesisyon na isama si Lord sa ating mga buhay, kapatid, pagdating sa araw, mga kapatid, maranasan ang pagbabago ng buhay mo. Wala pong reliyon na pwedeng magbago sa inyo, kapatid. Pero ang Diyos lang ang pwedeng magbago sa atin. At yan po ang nais ng Lord, that our beginning is in Him. Kung tayo tanggapin natin ang Panginoong Hesus ngayon, mga kapatid, your true life will begin now. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga kapatid, yung kung nais sinong tumanggap dyan lang po kayo sa tinatayuan nyo, kapatid. Let's receive the Lord Jesus by a prayer in our hearts. And to be born again by His Word. Tandaan natin na palito ang Panginoong Hesus para ikaw at ako ay abutin at iligtas. Nandito siya para maranasan natin ang panibagong relasyon sa Diyos at maranasan ang grasya niya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Sundan nyo lang, mga kapatid, ang simple prayer na to. A prayer of repentance, na kung saan is akuin mo, na panalangin mo, kapatid. Kung nais mong tanggapin si Lord ngayon, sundan mo lang ang panalangin na to, kapatid. Diyos Amang makapangyarihan, nakatayo ako ngayon sa presensya mo. Nalalaman ko na ikaw ang aking panimula ng buhay. Ako ay isang makasalanan at nalayo sa iyo, Diyos. At salamat sa grasya mo na pinadala mo ang iyong bugtong anak, ang Panginoong Hesus, para bigyan ako ng buhay, ganap at kasiyasiyahan. Sa oras na to, Lord, tinatanggap kita na aking Panginoon at tagapagligtas. Sa oras din ito, Panginoon, tulungan niyo po ako na makalakad ayon sa iyong mga salita. Tinatanggap ko ang iyong banal na Espiritu. At sa araw na to, ako'y sa iyo na
Hallelujah. Ako'y bago na. Amen. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Father God, we thank you sa mga kaluluwang nandito ngayon sa kalagitnaan ito na tumanggap sa iyo, Panginoon. At even, Lord, sa mga kapatid na nandito, Lord, na matagal na nanampalataya, that we recommit again our faith, our service in you, Lord. Lord, hayag at lantad mo ang aming mga buhay. Lord, ikaw po, Lord, ang magsilyo sa mga panalangin ito na kung saan, Panginoon, na makakaroon ito ng buhay sa kanila at sila, Lord, ay lalago sa pananampalataya na apart from you, Lord, wala kaming magagawa, Lord. Sa mundo, Lord, ikaw ang aming pinakasolusyon at kailangan. At sa gabing ito, Lord, salamat sa mensahe mo. Salamat sa mga kaluluwa na nandito, Lord. Pinagpala, Lord, ang patuloy na nakikinig ng mga salita, Panginoon. Lord, sa gabing ito, ang aming mga buhay, Lord, ay bago na muli. In 2025, Lord, we are receiving your goodness, your grace. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Panalangin tayo, magkukusing pray po tayo, mga kapatid. Amen. Praise God. Amen. Tayo po ay manatiling na tayo, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Our Father in heaven, ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, tandaan po natin, the Lord Jesus said, hallelujah, pag wala ako sa inyo, wala kayong magagawa sa inyo, wala lang kayong magagawa, you can do nothing. Yun ang sabi ng Panginoon, mga kapatid. So kailangan na sa oras na ito, mga kapatid, accept Jesus. Amen. Ang sabi niya ng Panginoon, if you believe and receive Jesus, you have the right to become a child of God. Amen. Hallelujah. Amen. Yun po ang pangako ng Diyos, mga kapatid. If you receive Jesus, kung hindi pa tayo naging anak ng Diyos, meron tayong karapatan na maging anak ng Diyos. In the moment na receive natin ng Jesus, nagiging anak tayo ng Diyos na katastasan, mga kapatid. Amen po. So tayo po yung manalangin, mga kapatid. Our Father in heaven, thank you, Father God, sa oras na ito, Panginoong Diyos. Allow the Holy Spirit, Lord God. We invite in the Holy Spirit, Lord, to empower, Lord, us this place, to empower our heart, Jesus, to empower our mind, oh God, hallelujah. Lord, we pray the Holy Spirit, Lord God, to transform, Lord, our life, Jesus, to guide us, to lead us, Panginoong Diyos, to transform our life, Lord. The way we talk, oh God, Lord God, the way we act, Panginoong Diyos, the way we think, oh God, and the way we surrender our will to you, Jesus. And Lord, allow the Holy Spirit to do all these things to us, Panginoong Diyos, na maging kami, man, oh God, ay maging karapat-dapat ang maging anak mo, Panginoon. Amen. Lord, sa gabing ito, Lord God, we declare, Lord God, the victory sa bawat buhay na nandito sa presensya mo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buhay ng bawat isa, sa mga nakasama namin, Lord God, na bagong mga kapatiran, Panginoon Diyos, mga kapatid namin, lahat na nandito, Lord God, we pray, Jesus, that this year, Lord God, 2025, we declare to your name, Jesus, the victory, Lord God, sa iyong pangalan, Panginoon, sa managumpay kami, managanak kami, Lord God, sa iyong pangalan, Panginoon, sa buong 2025, Panginoon. Lord, maraming salamat po rin katakilangan ko, Diyos. Lord, aming mga pagsalusulahan, Lord God, na physical, Lord God, na pagkain. We pray, Jesus, na paspasan mo po ito, Lord God, at extend mo ito, Lord, sa aming mga mahal sa buhay, maging sa mga needy, mga pamilya at mga individual, Lord, na kailangan, Panginoong Diyos. Lord, at maging basbasan mo ito, na maging kagalingan, Panginoong Diyos, maging kalakasan ang mga tamasa, Panginoon, sa pagkain ito, Lord. Lord, purihin ka nagilahan ka, Panginoon, binabalik namin sa Ama. Ang pinakamatas pa, purihin ka sa salamat sa pangalan ng Panginoon Jesus, kami dalangin. Amen. Amen. Picture tayo, picture. Picture.